Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na maputungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatototohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat ngayon ay Sabado sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ngayon din ay ating ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Marcos, ang manunulat ng mabuting balita. Yung naririnig po ninyo dahil meron tayong 4 na ebanghelyo, si Mateo, Lucas, Juan at ito si Marcos na sinasabing ito yung pinakauna o pinakamatandang naisulat bago pa si Mateo, si Lucas at si Juan. Pero bago po ang mensahe para sa pagdiriwang ni San Marcos, atin po munang balikan ang ilan sa mga salita na ating natanggap ngayong linggong ito. Noong Lunes, sinimulan din natin ang pakikinig tungkol sa diskurso o yung tinapay ng buhay, yung tinapay na ipinapakilala sa atin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sabi ni Kristo, "Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan." So magsikap na gumawa ng magkaroon ng pagkaing magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So wag lang tayong mag-focus doon sa paano tayo mabubuhay sa araw-araw dito sa mundong ito, kundi kailangan din natin isipin, mabubuhay ba tayo sa kabila? Dahil mayroong buhay pagkatapos ng buhay dito. Noong Martes, ang sabi pa rin ni Kristo, "Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." So mayroong ibinigay ang Diyos sa pagkain para sa atin galing sa langit. At nung Miyerkules, binanggit niya na ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So yung pinapaliwanag niya tungkol sa tinapay ng buhay, tinapay na bumaba mula sa langit, walang iba kundi siya rin. Nung Huwebes, ang sabi naman, "At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking sarili."
Kahapon, Biyernes, muli binigyan diin ni Kristo na sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Kaya hinihiling natin na nawa mabuksan ang ating mga mata, ating isipan na ang tinatanggap natin sa pagdiriwang na ito ng banal na Eukaristiya doon sa kapirasong tinapay ay walang iba kundi si Kristo, ang kanyang katawan. At matapos na tayo po ay paalalahanan na dapat nating busugin ang ating mga sarili sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni San Marcos. Isa sa mga paalala niya ay umayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Kaya kung babalikan natin ulit, binusog muna ni Jesus ng mga turo at aral ang kanyang mga alagad. Dahil naniniwala naman tayo na we cannot give what we don't have. Hindi mo maibibigay ang mga bagay na wala ka naman. Kaya paano magpapahayag ng salita ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa, kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Ano ang ipapayo mo sa mga tao na may mga pinagdaraanan kung wala kang salita ng Diyos? Ito po ay hindi lang misyon ng mga alagad, ito ay misyon nating lahat, lalo pa kung ikaw ay nagpapahayag na sumasampalataya kay Kristo. Bilang mga Kristiyano, tinatawagan tayong tumayo, tumindig, magsalita, nang sa ganon ay mas maraming magpahayag ng katotohanan. Amen.